Welcome back sa ating mga balitang basketball. Isa sa mga gustong babaguhin ni Coach Steve Kerr ay ang mga manlalarong hindi raw nakakalaro ng back-to-back game. Ayon pa mismo kay Coach Steve Kerr, dapat daw na maiwasan na ang mga ito sapagkat ito ay magpapalagay palalo sa kanila sa peligro. Sa season na ito mga idol, ito po yung mga players na bawal pong maglaro ng back-to-back game para sa Golden State Warriors: si Al Horford, DeAnthony Melton, Kristaps Porzingis at Seth Curry. 4 na players din po yan. Kaya sabihin na lang natin na kung sila'y maglalaro ngayon at kung meron silang isa pang laban kinabukasan ay hindi po makakalaro ang 4 na yan. So meron pong malaking nawala sa kanilang rotation. Pwede namang paghatiin ni Coach Steve Kerr, yung 2 lang ang kanyang gagamitin at sa next game naman yung 2. Pero ganun pa rin, magkakaroon po iyon ng pagbabago sa kanyang lineup, sa kanyang rotation na magkakaroon din po ng epekto para sa kanilang laban. Kaya sa ngayon na siya'y bumalik na, yan ang gusto ni Coach Steve Kerr na mabigyan sana ng solusyon. Ito ba'y nangangahulugan na ito ay kanilang tatanggalin, yung mga players na yan? Kung ito ba'y kanilang ititrade, kukuha ba sila ng bagong mga players? Yan po sa ngayon ang ating babantayan. Hindi na kumuha pa ng extra night itong presidente ng Portland Trail Blazers na si Tom Dundon para sa kanyang mga staff na nasa hotel. Eto kasi ang nangyari mga idol, ang kanilang hotel na tinutuluyan na Phoenix Hotel ay hindi nag-o-offer ng late checkout fee. Kaya ang kanyang ginawa ay kumuha pa siya ng extra night, isa pang gabi para sa kanyang mga manlalaro at sa mga coaches. Pero yung mga staff ay doon na lang muna tumambay sa ballroom room. Ayaw ni Tom Dundon gumasta ng ekstrang pera kung mayroon namang makukuhang remedyo. Kahit na siya'y nagpalabas ng maraming bilyones para bilhin ang Portland Trail Blazers, itong si Tom Dundon ay nabubuhay na para bang siya'y mayroong minimum wage na sahod sapagkat napakakuripot niya. Gumawa ng ingay si Tom Dundon sa mga nagdaang buwan kung saan hindi niya pinasama ang kanyang mga two-way players sa playoff sapagkat gastos lamang daw ang aabutin, pero hindi naman ito maglalaro. Yung kanilang team photographer hindi rin po pinasama, pati na ang kanilang digital reporter. Hindi rin po siya nagbigay ng playoff t-shirt sa mga fans ng Portland Trail Blazers. At ayaw rin po niyang bumayad ng lagpas $1.5 million kada taon para sa kanilang susunod na head coach. Ayon pa mismo kay Tom Dundon, kung hindi raw nagugustuhan ng kanyang mga staff, ng kanyang mga trabahante ang kanyang paraan ng pamamahala, well, hindi siya ang tamang tao para sa kanila.